And doon sa art, super position na pwedeng ipampoke ni Oheb. So, great safety net yung Brock dito para kay Kelra to get that early level advantage. Yep, ang mata nila dito ay pwedeng maging focus din sa Goldie, knowing that the threat of the Nathan on how will it go kung hindi na ito mapigilan. So, the eyes on Blacklist International also aid the gold lane. Oo, dito ata camera natin ngayon. Oo. Classic to, Kelra Oheb, oh. By the way, gusto ko lang balikan na hindi nakakuha ng ilang minion dito si Oheb. So, very crucial yun for gold laner. So, maganda yung delay dito ng Grok and even ni Kelra. Kaya sinamahan na rin ni Hai. Oh, Pasans. Ito yung sinasabi mo kayo naman, Gino, maka-level 2 lang yung Claude na to. BMI, madaming pwedeng gawin dito. Madali na siyang makaka-in-out, in-out. Remember, ang ganda rin ng, of course, yung update nung bagong emblem, yung ano yun, yung basic emblem. Pwede mong spam yung BMI eh. Kaya, pwedeng dyan na tayo makakita ng action. Pero tingin ko dito din eh, kasi Edward against sa Gem, yung matchup na to, alam ko, di ba lamang ang ano dito? Export. Yep, early game kaso nga, ang nagagawa nga din dito ni Superfizz, yung mismong presensya niya, nakakadagdag ng zone out. Oo. Oh, basta wag lang tatamaan ng execution strike labang yung XP. Exborg, okay. Tingnan natin. Lord, ang ibaba natin ni King Kong. Here we go. Gem once again with a penalty zone. Zoning 3, zoning 2. Escalera getting a kill. Sabay! Yun na ang turtle ni King Kong. Wow, the zone out of Fnatic Onyx Philippines. Sumata nila kanina on to Haji na hindi pwedeng makapasok doon ang onward flicker combo na pwedeng ma-1 sa mismong objective take na yun, Chantel. Yes, and may kita natin dito para pagdating doon sa may gold lanes in terms of clearing of Naked Wave, may edge din si Kelra somehow because of the blazing duet. Yeah. So going back doon sa ating third objective, lumamang ang kalamangan dito ng Fnatic Onyx and this is the strength as well of having a Grok talaga as your tank. Kasi pwede ka lang sumilip. Hindi ka naman parang viable na target not unless talagang i-forman or talagang i-burst ka agad-agad. Larong-laro. Kitang-kita mo yung larong-laro dito ng Fnatic Onyx. On point yung mga micro decisions na ginagawa nila. I think, lalong-lalo na in the bottom side, in the gold side, ang taas ng kalamangan ngayon ni Kelra for sure sa kay OEB in terms of levels. Yep, speaking of which, ang ginagawa nila dito either poke the mid lane, katulad ginawa ni Sensui. Pag BMI out. Ayan na ang magic. ayan. Onyx magic. Para maabutan pa rin nila yung lane. Again, hindi pa naman kasi 5 minutes. Oo, nag-double lane. So, kompleto. Kailangan pa niya dito makuha lahat ng mga resources, both middle lane and even bottom laner sa mismong lane niya talaga. Hinatid, no? Hinatid si Kelra. Ito rin yung threat kasi na meron ng Louis, no? Either you miss something na pwede ka makakuha ng kill, one thing that they're trying to make use of is yung lane. Ayaw nila magapan dito even with the wave. Oo, ganda ng pagkatid na yon ng Fnatic Onyx. Again, mention natin yung micro decisions nila dito. Parang ang gusto nilang gawin is mag-all in, isolate Kelra, give him the farm. Kasi isa yun sa mga win condition. Eto na, okay, Oheb with the entropy out, pero kaya bang mapatumpa? Kaya! BMI out para kay Kelra, getting that last hit. Para dito sa Onyx, mawawala si Oheb, as in Sui, susugod. Pre-kill sa bottom side ng Fnatic Onyx PA. I would like to commend the position of, again, Escalera kung paano niya naghinintay na mag-switch. Teka lang ha. Okay, Pinakap. Oh. Yue getting the kill onto Kelra. And going back to my thought, grabe yung position na ginagawa ni Escalera dito. Hinihintay niya kung kailan mag-switch yung entropy. At doon mismo na-trap si Oheb. Okay, tingnan natin. Flamethrowers coming out from Edward. Second, third, Penalty Gem zone. once again with the penalty zone. Nirespeto ng NS Shinsui. Lumayo sila. Ton para kay Shinsui. Nandito si Oheb. Tumo position. Then again, King Kong medyo makunat. King Kong with a retribution. Grabe yung layering of crowd control dito ng side ng Fnatic Onyx. Kasi kung isipin natin, meron kang higo o meron kang vacuum for Super Friends. Pero kailangan lang naman niya yung pinaka-initiation. So medyo naiilan dito yung Blacklist International na magdikit-dikit pagdating sa team fight. Kasi pag tinry nila na pumalag, there's a high chance na mabavacuum lang sila na mabavacuum. Speaking of vacuum, ito ngayon yung utilize nila with the global influence of this hero. Yeah, yung vacuum, yung Yung sama-sama eh. dispersion. Oh, the dispersion. Ang hirap din kung matamaan ka din ng yin and yang. Dahil automatic, pwede kayo magkadikit-dikit. So, yun nga din yung problema. So, the focus now, grabe yung pressure dito sa gold lane. At si Kailanat makakasecure din ng isang torre dito sa baba. Sobrang solid no laning ni Escalera kay Kelra kasi may edge na siya agad in terms of vision kasi
nandun siya sa bush na pwede sanang may dumating din from a Blacklist International. Pero 1.8k gold lead para dito sa Fnatic Onyx. Protektodo, no? Mapapasana all ka na lang. Sana all ganito yung tank ko. Okay. Set up coming out from King Kong. Matutulak sa baba na malayo. takas. Oheb will entropy out. Magsusurvive si UF. Si OF dito. May E1 this time si Sensui. Okay. Makakuha sila ng kill. Pero free hit doon sa bandang likod. Si Super Mage, Super Prince at si Kelra. Laging on point dito yung... ay, Grabe. grabe naman. Tinamad maglakad. Oo. Sa kabilang push lang nag-teleport. Mataas naman yung cooldown ko. Sige na lang. O para wala ding... Ay! Okay, pula doon si Edward. Gem. Edward, walang Ay, ay, nako! Walang frag armor! Walang Ay! talaga armor. Sasabog Ay! ba? Flamethrower. Sabog. Gem with an outplay. Ayun yung sinasabi natin na lamang yung X-Work pag hindi tatamaan na execution strike. Pero lahat ng mga skills dito ni Gem is nagamit niya. Tapos sumakto pa yung penalty zone doon sa ilalim ng torre. So nakakuha pa dito si Edward ng isang hit from the turret. Body of Smith also doing the work. Larong-laro yung Onyx dito. Larong-laro yung Fnatic Onyx. On point. Yung mga decision making. Re-retrieve ba? Team fight ba? Walang hesitation from Onyx Philippines. Kitang-kita mo dito na may one call ang bawat galaw. In unison nga, ang Sonics. Sinusubukan nga dito Zonal si Haji. Again, preventing that flicker, Earth Shadow onward combo. Galing! Another turtle. Freely taken by King Kong Onyx. Fnatic Onyx Philippines gets this one again. And ito mapapansin naman natin para sa Blacklist International, nakabuo na si Sensui ng Blade Armor. So parang naka-ready na sila dito dun sa physical damage na pwede bitaw dahil heavy or actually heavy doon sa damage coming from Kenra and even Super Friends. As long as pwede niyang hanapin kung saan yung physical damager ng Fnatic Onyx, madali lang for them. So top lane ay naka-focus doon. Oo. Ang Fnatic Onyx on securing other objectives. 4.3k gold lead by the way for them. Taas din ang lead ni Kelra against sa OM. That's a one-item lead for Kelra. It means mas masakit ang damage siya. Face check. Good use to BMI. Oy, Entropy. Entropy out. Placing duet para kay Kelra. Sasalin ni Haji. Haji. Ay, Binaban ang armor. flicker. Okay, binabanatan si Kelra ngayon. Haji flickering in to death. Nakaabang doon. Sina Escalera and companies. And napunish si Haji. Escalera with the counterplay. At napakabilis umikot kina Fnatic Onyx Philippines. And a push. Maintindihan mo ba't ginawa ni Haji yun? Kasi alam niyang kaya niya patumbayin si Kelra. Full stack siya. Then again, Onyx once again. Kompletos Ricados yung laro dito. Pindot na pindot. At saka nakita kasi si Haji na nag-flicker din, tapos naka-primal wrath. Nag-flicker din si Escalera while charge. So nandun yung mga kakampi dito ni Kelra, napigilan pa nila. So kailangan maging maingat dito ng Blacklist International sa mga ganong klaseng plays. So inaabangan natin dito yung flicker onward and even Earth Shatter. Pero kailangan talaga nilang hanapin dito si Super Friends. Oo. The keys to victory. Babalikan natin ulit. Get the Super Mage. Si Super Prince ang main problem, no? 3-0-1 with the mastery of the Luoyi. Naging effective recipe sa lineup nila to. At napapagana talaga na buong team kung paano nila i-utilize this with the macro plays that they're doing. Kaya nagpupush lang dito sa Torre. Isa na namang depensa ang nakuha sa Blacklist International. Suwabe yung pagkakapush doon sa may bottom lane. Tsaka parang ngayon kasi, dati kasi pala, pagka nakakuha ng objective si Fnatic Onyx, parang nagte-teleport agad sila sa ibang lugar. Ngayon, very unpredictable kasi hindi mo alam kung kailan sila magkakaroon ng surprise play. Yung sinasabi natin na pwedeng yun yung naaral ng Blacklist, pero binago pala ng Fnatic Onyx. I super agree. Hindi nga tayo nakakita ng mga diversion penalty zone pa eh. Wala pa. Oo, wala pa. Wala pang mga ganong setups for the side of Fnatic Onyx. It is clear na lamang ang Fnatic Onyx ngayon as a Blacklist International will try their best to counter this. Problem, 5v5, walang nagsissplit. Edward yung Frag Armor. Kailangan din nga ingatan, being the front line. Uy, nakarangan. Ito na yung sinasabi natin, adjustment din ng Black. Oy, wait Uy, lang. okay. Pipilit ba? Okay, that's a fake diversion. Diversion na nga, fake pa. Pero it's okay, it's okay. Divert, walang Frag Armor si Edward. Wow. Walang nakalapit. Freely, a free lord for Fnatic Onyx Philippines. Fake na, diversion pa. O parang super diverted. Diverted attention, kung ano man yun. Lahat na ng mga, parang kung ikaw kasi dito yung Blacklist International, medyo mapapaisip ka kung itutuloy ba or not. Kaya nakita natin nagkaroon din ng reaction from them because of that ultimate. Pero so far, napakalinis ng ginagawa dito na objective taking ng side ng Fnatic Onyx. And kudos of course dito sa mga pawol din ni Escalera.
complete counter in the front line. Again, they want to reach Super Prince nga. They need to actually have a -1 din dito because right now, looking at the real-time head-to-head, sa Rome tayo ngayon nakafocus, making a great advantage kung paano na nasisil ni Escarella ang bawat entry point ng Blacklist International. Yeah. And now, a Blacklist, what they need now is time para ma-activate yung damage ngayon ni Oheb. Okay, knock-up mula kay Haji. Walang pinipilit dito ngayon ng Fnatic Onyx. Gusto nila mag-push lang. They will just utilize the Lord if they can. But then again, this is a Nathan. Ang hirap mag-push kapag may Nathan kang kalaban. Mag-ult lang yan, tapos easy banat. Okay, wild charge, Escalera. Prinidik niya ata si Oheb. Oh, parang inisip niya na baka pumasok doon na during that time. Pero disiplina na hindi. Oh, sakit ng Sakit! higop! Grabe yung feel ng damage. Oh, my penalty God! zone! Pasok ngayon si Jem. Alam ng Fnatic Onyx na mas may Ay! damage sila. Napalalim si Escalera, figure out. Napakasakit ni Kelra, BMI out. Fnatic Onyx, slowly but surely taking this game away. Grabe din yung yung depensa dito ng side ng Blacklist International, pero for Fnatic Onyx ang maganda dito is grabe din yung depensa na or disiplina rather na ipinapakita nila dito para sa laban. Kung may error man sila, hindi nila inaasim yung pwede na play. Yeah, walang asim na blazing Oh, duet! Ay! Nayari si Oheb! Kelra! Confident enough to enter. Siya lang mag-isa na nandun. Sobrang calculated ng pasok ng BMI na yun. Para ka- Gawin na walang any follow-up at all. Kakasabi ko pala na hindi nila inaasim! Okay na naman, mega kill si Super Prince. Dalawa na wala sa side ng Black Aray! International at napakasakit Aray! talaga ng dispersion vacuum. Napakasakit mo, Super Prince. Tapos saan sila, akala ko magka-teleport pa sila, gagawa na naman ng play. Kaya discipline at saka yung kay kasi dito is alam niya na if ever walang pang-hold sa kanya. Wala nga panghuli. Oh, not unless nakaabang din si Haji during that time na parang bigla siya mag-earth shatter. Pero hindi. Ang hirap timingan kasi nun kapag cloud yung kalaban mo eh. Good thing hindi rin siya nag-commit ng flicker. Probably waiting for the right time kung kailan pwede pagkanahin yung combo na yun. Kaya it could be the saving grace of setup kasi dapat merong isa na humarap. Yeah. Mismo sa frontline ng Fnatic Onyx Philippines. Na rin yung pagkakataon nila na para mag-connect ang damage ni Oheb. Chantel, okay na ba to? Is this enough for Black International to go and bounce back damage against Fnatic Onyx Philippines? Actually, yung damage dito medyo kulang pa para dito kay or para sa Blacklist International in the total. Oh, yan na. Ayan na. Pero kaya Ayan nila na. as long as magiging mas matagal sila pagdating doon sa teamfight. Meron naman ng immortality si Edward dito. Medyo pumipitik na yung true damage na versus the other players of Fnatic Onyx. Ayun na ang classic Claude Louis Coco naka-travel. Sobrang layo ng BMI, pero sobrang effective sa pag-wave clear. Kelra doing the work Sapa. down bottom. Sa pao. Ay, di na kailangan. Umangat lang si Kelra. Hahabol pa si Edward dito. Pero baka makakita na naman tayo ng isa pang TP play eh. Ay, Ayun, tinanggalan oh, ng Piraga armor. Oo nga, Ginamit binibigyan. ni Okay. Oh. Okay, forced out an ultimate out of Edward. So ang hirap lumapit. At yung Lord, freely taken again by Fnatic Onyx Ay! Philippines. At Onyx vault in the top lane. Mawala si Edward dito pero mababalik si Kelra. Oh my glove. Ang crucial ng pagkakakuha, yung pagkakaproc ng immortality dito ni Edward kasi meron ding Lord yung yung Fnatic Onyx. Oh my. And the real-time win rate is now at 66%. This is all-out dominance para sa side ng Fnatic Onyx. Kaya naman ang mga Sonics na nandito ay mga nakangiti dahil nakikita nila na lumalamang ng todo. Lalong-lalo na si Kelra. Look at this. Ang taas ng kalamangan sa gold. Oh, tsaka yung sa kills and assist din. Dahil din na maaga din siya sinama pagdating doon sa teamfight. Kasi meron siyang tagahatid eh. Di ba parang doon pala sa double laning may naghahatid agad. Oo nga eh. Tapos pag kailangan mag-clear ng linya may mahatid agad. Kasi maganda din yung combo, Louie. Tapos meron kang blazing duet bigla. So masisira ang mga inhibitor turret dito ng Blacklist International. Conceal play. Escalera naghahanap. Susubukan nilang makakuha ng isa. May Pero- call ang Fnatic Onyx. Maglolord na muna ang Blacklist International. Again, this is a Nathan. Napakahirap niyan. No. Pag Nathan, pero maibit si Sitsui dito. Entropy para kay Oheb. Ihit si Oheb doon naman ang likod. Tingnan natin. Kakayanin pa ng Onyx dito. But Jem will take the kill. Nawala na si Jem din. Tatlo na rin wala sa Blacklist. Pwedeng ilista. The mastery of the Louis Claude ay walang iba kundi nasa kamay ng Fnatic Onyx Philippines.